to worship the Lord Jesus. We are here to worship Him and to bow down to Him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We are here to worship the Lord. We are here to worship Him. We are not here because of ourselves. Hallelujah. We are here because of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh God. Hallelujah. Hallelujah. That song hits me when I am at the back, mga kapatid. I'll never know how much it's cost. Hindi natin, mga kapatid, kailanman kayang maintindihan how much it costs. Because of our sins, mga kapatid, that Jesus Christ bore on the cross, mga kapatid. But as I sing that song, mga kapatid, my soul understands that we are just a hopeless souls. We are hopeless souls without Jesus. And we are here. The only thing that we can do for the Lord, though we cannot repay His goodness, is our worship, our praises, our time, our life, mga kapatid. Hallelujah. That's why don't go to church without any plan of worshiping the Lord, bowing down to Him. The church is a place of worship. It's a place of praises and for the glory of God. This is a place wherein you can clap your hands, you can shout to God, you can dance with the music for the glory of the Lord. This is a place wherein we glorify God. Hallelujah. Remove yourself. Hallelujah. Hallelujah. Just forget about yourself. Forget about who we are. We are here because of Jesus. We are here because of His goodness. Because He forgave our sins. Because He gave us new life. Hallelujah. He gave us His, hallelujah, His best. Hallelujah. To receive into His glory, to receive into His kingdom. He sacrificed everything. Hallelujah. Just for the sake of our soul. And I encourage you today, hallelujah, why don't you clap your hands with all your might, with all your soul, hallelujah, with all your strength, hallelujah. Give the glory to the Lord Jesus. Praises and worship belongs to Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Glory to God. Glory to Jesus. Hallelujah. Amen. You may be seated. Thank you for that wonderful worship and praises for our God, mga kapatid. And we are here to serve Him with gladness and in our hearts. Everybody say amen. Are you happy today? We're happy to see our brethren. Amen. Our prayers are answered by the Lord. Sister Dayang is here, alive and kicking. So pwede na natin burahin ang kanyang pangalan sa ating prayer list. Sinagot na ng Panginoon ang ating panalangin. From the time that Sister Dayang was out of the church dahil sa kanyang karamdaman, we started to pray for God's mercy. Truly, the Lord answers prayers, mga kapatid. Kaya huwag kayong magsawang manalangin para sa mga mahal nyo sa buhay. Maybe not now, maybe not tomorrow. Baka patay ka na nga hindi pa sinasagot But definitely, God is not a deaf God. He is a hearing God. Ang Diyos ay nakikinig sa ating mga panalangin. Then one day, you will behold the
goodness of the Lord, and He will answer your prayers. Everybody say amen. Can you say to your neighbor, don't quit praying. Huwag kang mapagod manalangin, mga kapatid. Everybody say amen. And to all our brethren here, mga kapatid natin sa iba't ibang panig ng mundo, panig ng mundo, para ang dami Amen. So welcome to the house of the Lord, and I am now going to preach the word of the Lord. May I invite again everyone, as respect to the word of the Lord, to please stand and let us read the word of the Lord for today. In Colossians chapter 3 verse 1, I'm going to read one verse today, but I'm going to discuss you a lot of things. Colossians chapter 3 verse 1, the Bible says, if you then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Paul says to the church of Colossae, if ye then be risen with Christ, kung kayo daw ay naibangon na, bumangon ng kasama ni Kristo, then Paul is expecting that everyone, those be risen, are already seeking those things above. Pag tayo ay Kristiyano, walang ibang laman ang isip natin kundi ang langit, kaharian ng Diyos. Pag ikaw ay Kristiyano at ang laman ng isip mo ay nasa mundo pa, I think you are not risen with Christ. Everybody say amen. It sounds parang different. Wala akong ibang isipin, pastor, kundi kalangitan. Yes, of course. Because you are elected by God to receive heaven. You are destined to be in heaven. So our life on earth is a temporary life. Kung anong meron tayong sa mundong itong buhay, ito'y temporary lang. We never know what's tomorrow. So don't be contented just only to live on earth. Don't give your best on earth, because earth is temporary. But God is telling us that there is greater than earth, and that is heaven. God will not give us not best or excellent. God will always do for His people what is excellent, what is best. And He prepared a place. Sabi niya, maghahanda ako sa inyo ng isang lugar na kung ako'y nasaan, nandun din kayo. Kung nasaan ang presensya ng Diyos, di ba may kapayapaan? Kung nasaan ang presence ng Panginoon, di ba may kapangyarihan? Kaya sabi niya, kung nasaan ako, nandun din kayo. So ayaw niyo pa nun, ang best ang binibigay niya. And in kingdom, His kingdom, there's no worry. Wala nang dapat ipag-alala. Walang temporary doon. Lahat doon na eternal. And that is the best that God is preparing for us. Wow. That's why Paul says, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above. Look up. Nandun yung pangako ng Panginoon. Don't look down on earth. Earth is just a temporary thing. Look up. Nandun yung pangako ng Panginoon. Are you risen? Are you risen with Christ? The title of the Lord's message today, God put into my heart, is a question. Risen or re-sin? Are you risen or you just re-sin? You keep on doing sin. Of course, we are those people who risen with Christ.
But let me emphasize today with the presence of the Lord. I feel the presence of God. I feel the hand of the Lord is here with us. He has a message for you. Can you please raise your hands to Jesus? Lord, I know you are talking to us right now, and your word, hallelujah, is established, Lord. And we pray that your power, Lord, hallelujah, be manifested in this place. I pray, Jesus, that whoever is in need today, fill them, Lord. Supply them. Provision will come to them. I don't know their troubles and what are their desires, Lord. But I'm here, Lord, to tell them that you heard their prayers. And I'm here, Lord, to tell them that they are risen with Christ. And the best is already given to them. And it's a matter of acceptance. It's a matter of living in acceptance to the promises of yours. In the name of Jesus, receive the blessings of the Lord today. Be risen with Christ. In Jesus' name. Clap your hands to the Lord and shout Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to His wonderful name. Amen. You may be seated. Kamayan mo yung katabi mo. Risen or risen. When Paul wrote the book of Colossians, he was in prison in Rome. Nung sinulat niya po itong book of Colossians, siya po'y nakakulong doon sa Roma. Ang Church of Colossae is being infiltrated with religious relativism, which wanted to combine the elements of paganism and secular philosophy with Christian doctrine. As the Bible scholars told us, mga kapatid, that the Church of Colossae was never visited by Paul. Hindi nakarating si Paul sa Church of Colossae. Hindi niya na-meet ang mga Colossians saints, mga kapatid. But in his writing, while he is in prison, while he is suffering, still he can serve God while he is still suffering. The goodness about the Lord's blessing to Paul is kahit si Pablo, mga kapatid, ay hirap na at nagsasuffer, but he can still serve God. Hindi niya tiningnan na ang bakal na rehas ay hadlang para makapaglingkod sa Diyos. Hindi niya tiningnan ang kanyang sitwasyon na mahirap, kahiya-hiya, o degrading, pero hindi niya ito ginawang dahilan para siya ay hindi maglingkod sa Panginoon. Palagi niyang sinasabi, naranasan niyang maging sagana, naranasan niyang maging salat. Pero sabi niya, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. At kung palagi ang pag-ibig ng Diyos, ang sabi ni Pablo, kung palagi pag-ibig ng Diyos ang iisipin natin, hindi ka mauubusan ng dahilan para hindi maglingkod. You will always serve God because of His goodness, because of His kindness. So this Church of Colossae is being infiltrated with paganism. Yung pagsamba sa Diyos-Diyosan at yung anyo ng filosofiya ay pinaghahalo nila. Nandun, mga kapatid, na may prinsipyong Kristiyano ang katuruan, pero gusto nilang haluan ng makamundo. At itong klaseng katuruan na ito ay pumapasok sa loob ng iglesia sa Colossae. Sa sulat ni Apostol Pablo sa Colossians, in-emphasize ni Paul that there is only one God. Because of the paganism issue, dahil maraming itinuturong mali ang mga tao nung unang panahon sa Church of Colossae, si Apostol Pablo ay idiniin ang kanyang katuruan na meron lamang nag-iisang Diyos. And he also pointed out that Christ is the head of the church.
Christ is the head of the church. The solid union of the head and the body is being illustrated in the letters of Paul. Hindi mo pwedeng ihiwalay ang ulo sa katawan. And if you are going to remove the head, then the body will die. It is the same that Paul is telling the church of Colossae that there's no other God. That the church is being headed by God. It is not man's philosophy. It is not man's teachings. It is not man's culture and teachings. Paul is telling us and reminded everyone in the book of Colossians that the saints not to cling to the false teachers who were trying to blend their own ideas into Christianity. May katuruan, mga kapatid, na pumapasok sa loob ng simbahan na pinipilit ang mga Kristiyano na maniwala. Sabi ni Paul, don't listen to them. There are false teachers. May mga maling katuruan. At sa panahon natin, mga kapatid, ay maraming ganyan. Na they cannot even defend from the scriptures their beliefs. But they keep on teaching people. They keep on teaching people wrong doctrines. Pinpointing several passages in the Bible, mga kapatid, and they compel people to believe in what they understand. Mga kapatid, hallelujah, teaching doctrine is not just a pinpointing activity of somebody. It's a revelation of Jesus. It's a revelation of God. If you are a teacher of the Word of God and you don't receive any revelation from the Lord, quit teaching. Because God will elect people, the fivefold ministry in the church. There are pastors, there are apostles, there are teachers, there are evangelists. These people are being elected by God and appointed by the Lord in the church. But beware that God Himself appointed this ministry. You don't say that I am a teacher, or I am a pastor, or I am an evangelist, I am an apostle, I am a teacher. No, you don't say that, mga kapatid. Wait for God to appoint you. Yes. It is God's church. Simbahan ng Diyos. Diyos ang nangunguna. Christ is the head. He has all the ability and all-knowing God who knows what is best for His church. Wait for somebody to tell, oh, it seems that you are being anointed by God. You are really a teacher of the Lord. A pastor of the church. No one will tell you, mga kapatid, as pastors, mga kapatid, tanungin nyo sila, sila ba'y nagpumilit maging pastor? O dinala sila ng sitwasyon at nalaman nilang isang araw, ba't ba ako nandito? Who am I to teach the Word of God? As a pastor, we are the same. I am a sinner like you. Amen. Ako'y katulad niyong makasalanan din. Ako'y katulad niyo na limitado din. But why I am here? It's not my own decision. It is God's decision. It is the church. Jesus Christ is the head of the church. And He is the one appointing people in the church. And I believe in that. Because I never decided. But God put me into this ministry. And I thank the Lord. But Paul's intention in his writing, mga kapatid, as I study the word of the Lord, his intention is to remind all saints that we have been forgiven by God. And we are reconciled with Him. And this reconciliation and forgiveness of God creates a solid union between us and God.
pinapaalala ni Apostol Pablo sa sulat niya sa Kolose, mga kapatid, sa iglesia ng Kolose, mga kapatid, na meron pong kapatawarang binigay ang Diyos, na meron pong reconciliation, mga kapatid, na ginawa ang Diyos. At itong reconciliation at kapatawaran na ito ay gumawa, mga kapatid, ng inihugpong ng Diyos ang dalawa, ang tao at ang Diyos, mga kapatid. At sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus at pagkalibing sa Kanya at muling pagkabuhay, ang solid union na ito ay nangyari. It is because of the gospel. It is because of the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. That's why we are now forgiven. This is the message of the letter of Paul to the church of Colossae. But talking about resurrection, mga kapatid, sorry, hindi po ako nagsa-Sunday school. But I need to tell you the background of this. But talking about resurrection of Jesus Christ, it was pointed out by Paul, if ye then be risen with Christ, kung kayo nga ba talaga ay kasamang bumangon ni Jesus, Jesus Christ rose from the dead. And sabi ni Paul, kasama kayong bumangon noon eh. At kung kasama kayong bumangon noon, ibig sabihin ang inyong isipan, katulad ng isipan ni Kristo. Ang inyong ginagawa ay katulad ng ginagawa ni Kristo. And talking about risen or resurrection of Jesus Christ, this is the central message of the book of Acts. Read the book of Acts from cover to cover. Walang ibang sinasabi doon that Jesus Christ rose from the dead. Sinasabi ng book of Acts, mga kapatid, na aklat na mga gawa, na ang Diyos, ang Panginoong Jesus, ay bumangon mula sa kamatayan. Ano nga ba ang kahalagahan ng pagbangon ni Jesus mula sa kamatayan sa ating pananampalataya? Ito ba'y makakaapekto sa ating pananampalataya? Ano bang pinapatunayan ng pagbangon ni Jesus mula sa kamatayan? Anong gustong patunayan ng Diyos? Anong mensahe ng Diyos sa atin? Well, if you're going to read the book of 1 Corinthians chapter 15 verse 17, ang sabi ni Paul, if Christ be not raised, kung hindi bumangon si Jesus, your faith is vain. 1 Corinthians chapter 15 verse 17, ye are yet in your sins, sabi niya. Kung hindi bumangon si Jesus mula doon sa grave, mga kapatid, kung hindi siya bumangon mula sa kamatayan, ang ating daw pananampalataya ay walang kwenta. Walang kwenta yung pagkanta natin, yung pagsayaw natin, yung pagtugtog natin, yung pangangaral ng salita ng Diyos, yung bautismo, lahat yan, mga kapatid, ay walang kwenta. It's nothing. But thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, pinatunayan mo na ang iyong salita ay totoo. Salamat, Panginoon, hallelujah, na ikaw bumangon mula sa kamatayan because you want to prove to us that our faith is true. Amen? Kaya ikaw, nangangamba ka na ang panalangin mo hindi sinasagot ng Diyos. You are wrong. Balikan mo, nung si Kristo, mga kapatid, ay bumangon mula sa kamatayan, para yung sinasabi, o sige, humingi ka, anong gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Kung kaya mong paniwalaan na walang tao na kayang bumalik sa kapagkabuhay mula sa kamatayan, then sabi ni Kristo, ito ko ngayon, nabuhay ako, sabihin mo kung anong gusto mo, gagawin ko. Kung yung patay niya, nabuhay ko, yung buhay, hindi mo kayang ibigay sa Diyos. Prove to me, and I can give it to you. Ask me. It proves that Jesus is God. He's the only God that has the power over life. He is the life. I am the way, the truth, and the life. Sabi ni Kristo. It proves the truthfulness of the scriptures. Yung Bibliang dalang-dala nyo, mga kapatid, ay hindi lamang pang-display sa tokador ninyo at hindi lamang pang-display doon sa inyong living room, mga kapatid. Yung salitang yan ay totoo.
Yung Bibliyang yan, mga kapatid, ay karapat dapat basahin, paniwalaan, mga kapatid. We need to depend on the Word of God. That's why Jesus Christ rose from the dead. Parang inyong mga Biblia na parang patay doon, na nakatago lang. Basahin nyo. Isa yan sa mga dahilan kung bakit ang Diyos ay bumangon, mga kapatid, mula sa kamatayan. It proves and it gives assurance of our resurrection. Wow, thank you, Lord. The eternal life is with Jesus. Kaya nung bumangon si Jesus mula sa kamatayan, parang sinasabi niya, huwag kang mag-alala, mamamatay ka rin. Pero pagkatapos mamatay sa laman, babangon ka, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan kasama ko. That's an assurance from God. And it gives us assurance that we could also overcome sins. We can have power over sins. Hello? Hello? And you shall receive power, sabi ng Panginoon. Acts chapter 1 verse 8, you shall receive power. After that, the Holy Ghost, Jesus Himself, kapag si Kristo pumasok sa iyo, dumating sa iyo, you can have power, mga kapatid. That's why Jesus Christ rose from the dead. Hindi lang siya bumangon para, ito, pakita ko sa inyo, hello, totoo ako, di ba? No. After He rose from the dead, immediately in the mind of God, this power that overcomes death and also overcomes sin is the same power that you will receive. Jesus said in the book of Acts, God said, through these apostles, said, you shall receive power. After Him, the Holy Ghost is come upon you. After you receive Jesus, hello? Holy Ghost and Jesus are one. Iisa lang yan, mga kapatid. After you receive God, then you shall be the witness of the Lord. Witness of what? Witness of His resurrection. Witness of His power. Witness of His being an almighty God. You are the witness. We are the witness of Jesus. Kaya pag tayo, mga kapatid, ay nakatanggap ng banal na Espiritu Santo, kayo ang tunay na saksi ni Jehovah. Yan lamang ang ID ng mga tunay na saksi. Banal na Espiritu. Kaya kung meron kakatok sa bahay niyo, ako'y saksi. Paano ka naging saksi? May banal na Espiritu ka ba? I don't need that. Sorry, lumabas ka sa bahay ko. Sapagkat sabi ng Biblia ko na ang tunay na saksi ay nakatanggap ng banal na Espiritu Santo. Kahit gaano kaganda magsalita at kahit gaano convincing ang kanilang mga paliwanag, still, that will not make me attracted to your message. Why? Because I'm not after of your message. I am after what happened to you after you received Christ. If I can see Holy Ghost within you, if I can see the change within you, I am interested. Pero kung nandiyan ka sa relihiyon mo, paniniwala mo, pero walang nagbabago sa iyo, sorry! Di bali na. Kung nakikita ko rin ang sarili ko na ako'y sasama sa iyo, pero walang nagbabago sa akin, sorry! Manonood na lang ako ng Netflix. But if I can see you, that there is something that is happening within you, there is a change that you cannot explain, your neighbor cannot explain, your family they cannot explain, even you cannot explain, then I will go with you. I will be curious, I will be listening, because you have changed. The Holy Spirit is given for a change. Excuse me po. Ang banal na Espiritu ay hindi display sa buhay ng tao. Ang banal na Espiritu ay binigay para sa pagbabago. That's why the Holy Spirit is for the regeneration. Because your old generation, they will not help you. That's why God changed it. Regeneration. He wants to have you another life, a born again life.
Gusto niyang ulitin mo ang proseso. Gusto niyang iulitin mo ang buhay mo. Yung pagkakamali, huwag nang gawin. Are you risen or risen? Praise the Lord. Hallelujah. God don't want you to keep on doing sin and sin and sin. God wants you to be with Him. To be risen with Him. Everybody say amen. That's why, thank you, Jesus, for saving us. Thank you for giving us new life. Can you please raise your hands and say, thank you, Jesus. Thank you for setting us free. I thank the Lord for being the substitute to suffer on my behalf. Pasalamat. Ang sarap ng buhay natin. Paisi-isi tayo, mga kapatid, may namatay para sa atin. Ikaw sana yung nakulong, ikaw sana yung nahirapan, ikaw sana yung pinako, ikaw sana yung tinutuya, ikaw sana yung kahihiyan sa marami. Pero God took everything, these things, and He bore on the cross. And He suffered on the cross. He don't want you to be crucified. And then you rejected that. You deny that. It is the same that you are crucifying the Lord afresh. Para mo lang pinapako ulit si Kristo. Hello? If you could keep on doing sin, if you keep on doing sin, mga kapatid, you are telling the Lord, Lord, hindi sapat yung cross na pinasan mo. Lord, hindi sapat yung pako na dumaan sa mga kamay mo. Lord, hindi sapat yung mga hagupit sa'yo. Why? Because you keep on doing sin. He has risen for you to stop sinning. But you keep on doing it. Para mong sinasabi, Lord, it's not enough. Go back, Lord. Papako ka ulit. That's why when we are rejecting Jesus Christ, when we are rejecting the message of the Lord, pag nangangaral ang salita ng Panginoon at hindi mo tinatanggap because of your preference, because of your upbringing, o hindi ko alam kung anong background mo sa buhay mo, pero kung hindi mo tinatanggap ng salita ng Panginoon, para bang pinapako si Kristo ulit doon sa krus. Alam niyo bang nasasaktan ng Panginoon? And every time na we keep on doing sin, nasasaktan ng Diyos. Let us look in the Word of God in the Hebrews chapter 6 verse 6. I want us to be read in New Living Translation. Tingnan niyo mga kapatid. And it struck my heart. Who then turn away from God? It is impossible to bring such people back to repentance. Those who turn away from God, listen to me. Somehow, somewhere, sometime, we turn away from Him. Sabi ng Lord, sa mga tumalikod sa Kanya, it is impossible to bring such people back to repentance. By rejecting the Son of God, they themselves are nailing Him to the cross once again and holding Him up to the public shame. Pinahihiya natin ng Diyos. Brethren, this is the cry of the Lord today. If we keep on doing sin, pinahihiya mo ang Diyos. It is not just a religion. May masabing reliyon ka lang pag linggo magsimba ka and then pagtapos ng simba, bumalik ka sa kasalanan mo. Stop doing that. This is not just a social gathering. This is the Word of God. This is the will of God. This is the message of God. If you keep on doing sin, you are putting God again into the public shame. Pinahihiya mo si Kristo. Sinasabi mong hindi totoo si Kristo. Sinasabi mong hindi totoo yung pako sa krus, mga kapatid. Sinasabi mong walang kwenta yung sakripisyo ni Kristo sa iyo kapag ikaw ay patuloy na gumagawa ng kasalanan. Praise the Lord. Are you risen or risen? We are putting God in a public shame. God is actually crying when we are committing sin. Going back to old life. Ayoko na muna.
Basta, if you decide to go back to your old life, you are crucifying God. Mahirap sa Diyos yun. Masakit sa Diyos yun. Everybody say amen. Hallelujah. I can feel the presence of God. We are changed by God. Binago na tayo ng Panginoon, mga kapatid. Sabi nung dalawang magkakapatid na na-convert na sila. Mahilig sa mga disco-disco, party-party. Yan. Mahilig sila sa na-convert. Ngayon nakatanggap sila, mga kapatid, ng isang araw nakatanggap sila ng imbitasyon. You're invited to a party. A dance party. Kasi alam ng marami na sila ay mahilig sayaw-sayaw, yan. Inom-inom, ganyan. No? You're invited, ganyan. Sabi na, paano to? Binago na kami ng Diyos. Sumulat sila, mga kapatid. Pabalik. Sabing ganon, sorry, we cannot attend the party because we are already dead. Grabe naman yung patay sumagot pa. Because we are already dead. And they are right. Tama yung sinabi nila. Amen. Patay na tayo sa kasalanan. Binuhay lang tayo ng Panginoon, mga kapatid. At yung dating buhay natin, yung old life natin, let's not go back there. Let's stop doing that. If we are not happy to be Christian, and we are half-hearted Christian, listen to me. There once was a story na may isang tao na gustong bumili ng property. And he wants to buy the property, yung bahay, mga kapatid. And at binebenta ito ng $2,000. O, malaki-laki yun. Pero ang pera niya ay 1,000 lang. Sabi niya, 2,000, 1,000, pero hindi pa pwede. Pero siguro gusto ko talagang bilhin yan. Sabi niya sa may-ari, sige na, baka pwede mong ibigay sa akin yan, kahit 50% na lang. Gusto ko talaga yung bahay mo. After much discussion and negotiation, mga kapatid, sabi ng may-ari, sige, bibigay ko sa iyo yung bahay ko, bebenta ko, pero sa isang kondisyon. Bibigay ko sa iyo ng 50%, pero sa isang kondisyon. Hati tayo ng pagmamay-ari. Hati tayo ng pagmamay-ari. Guhitan mo yung bahay, basta hati tayo. 50% lang yung binigay mo, di 50% lang. Sige, payag ako. Sige. Pero yung may-ari, umalis na doon. Basta ang kalahati noon, siya may pagmamay-ari niya. And one day, the owner comes back. Sabi niya, gusto ko nang kunin yung bahay. Ito yung 1,000 mong binigay sa akin dati. Quit siya tayo, alis ka na dito. Ayaw umalis. Nung nakabili ng 50%. Ayoko. Basta ako, may pagmamay-ari ko kalahati dito. Umalis ka na, ito na, gawin kong 1,500. Ayaw pa rin, mga kapatid. O 2,000, ayaw pa rin, mga kapatid. So, ginawa ng may-ari, dating may-ari, kumuha ng pako, pumunta doon sa area na kung saan siya nagmamay-ari, pinako niya doon yung pako. Umalis ng bahay, bumalik, may daladalang patay na aso. Patay na aso. Isinabit niya doon sa pako, yung patay na aso. At umalis siya. Hindi pwedeng kunin yun ang nakatira. Bakit? Yung kalahati nun ay pagmamay-ari ng isa. Nakuha niya, ibig ko sabihin. So dumating yung panahon, araw, linggo, ang baho. Hindi mo pwedeng ilibing yun. Hindi mo na pagmamay-ari yun. Kung ano ang gusto ng may-ari, gagawin niya. Hindi niya makuha dahil hindi niya pagmamay-ari. Dumating ang ilang linggo, sobrang baho. Halos di na sila makatulog, makakain, makakilos sa bahay. So lumayas sila. Iniwan nila ang bahay. To make the long story short, that's the point. The point is, if you let the devil to reside in you, even half of your life or soul, if you sold it to the devil, one day, that inch will be a ruler. Kaya huwag kang magtago dyan. Pag
pag tinago mo kahit kakarampot na kasalanan dyan, isang araw hindi yan kakarampot. Babaho at babaho at babaho yan hanggang hindi mo na kayang alisin yan. Why? Because you sold yourself to the devil. Binenta mo eh. Dahil binenta mo, hindi mo mababawi yan. You need to pay for it. That's why Jesus Christ died on the cross and He risen because He wants to have you back from the devil. Binawi ka ng Diyos mula doon kay Satanas. Binawi ka ng Diyos mula doon sa kasalanan. Tinanggal ka ng Diyos sa kulungan ng kasalanan. And then here you are, you want to go back. Sa church kasi, boring. Tsaka, marami kasing ano dyan, maraming bawal, daming plastic, daming nangungutang. Sorry. Alam mo na, ayoko dyan eh. Mga hypocrite sila eh. Alam mo na yan, boring dyan. Anong ginawa mo? Bumalik ka doon sa kulungan. Kung saan ka inalis ng Diyos, kung saan ka tinanggal ng Panginoon, kung saan ka inahon ng Diyos, bumalik ka. Okay lang sa umpisa para hindi mo ramdam yan. Pero one day, that inch will be a ruler. Yung maliit na kasalanan, yung maliit na kamunduhan, isang araw hindi ka na makawala dyan. Only Jesus has the power to remove you from that kind of bondage. Only Jesus, only the power of God. That's why I'm telling you today, don't keep on sinning because you are crucifying Jesus Christ afresh. Let's clap our hands to the Lord with thanks. Thank you, Jesus. And why we are keep on sinning anyway? Why we sin again? Hindi ba natin naiintindihan yung tinanggap natin sa Diyos? The Bible says in Romans, we are baptized into His death. Chapter 6, verse 3. Verse 4 also says, we are buried with Him by baptism. Verse number 6 says, our old man is crucified with Him. So meaning to say, mga kapatid, Christ not only died for us, listen to me, si Kristo ay hindi lamang namatay para sa atin, kundi tayo'y namatay na kasama ni Jesus. When you decided to accept Jesus Christ, you decided to be dead. Nung sinabi mong, I want to serve you, Lord, para mong sinabing, I want to be died. Gusto kong patayin yung aking nakaraan, kung sino ako, yung luma kong pagkatao. That's what happening, mga kapatid. Pero kung ikaw sumasamba sa Diyos, pero ayaw mong kalimutan yung nakaraan mo, peke ka. Sabi mo sa katabi mo, huwag ganun. Because dying with God is the same as forgetting yourself. Hello? Hello? Sabi nga ni Paul, knowing God is forgetting myself. Habang kinikilala ko si Kristo, hindi ko sa lubusang makikilala kung kinikilala ko pa yung sarili ko, sabi ni Pablo. Tingnan niyo mga kapatid, in Philippians chapter 3, sabi niya lahat ng mga pakinabang inari kong kalugihan. Inari niyang kalugihan. Why? Because he is not thinking anymore of himself. Hindi niya iniisip yung sarili niya. In the New Living Translation, it says in Philippians 3:7-8, I once thought these things were valuable, but now I consider them worthless because of what Christ has done. Yes, sabi niya sa verse 8, everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ Jesus my Lord. Sabi, there is an infinite value. Kung may value yung pag-aaral, kung may value yung pera, sabi ganun, yung pagkakilala kay Kristo ay higit pa sa halaga ng pera, sa halaga ng buhay, sa halaga ng lahat ng meron sa mundo. Ang kilalanin si Jesus ay kalimutan ko ang aking sarili. That's why He said, for His sake,
I have discarded everything else, counting it all as garbage. Kayo ba mga kapatid, ang garbage ba binabalik-balikan nyo? Kasama nyo ba sa pagtulog yan? Yung basura? O sa basurahan kayo natutulog? Di ba hindi? Kahit paano, kahit dugyot ang tao, hindi naman siguro matutulog sa basurahan yan eh. Hello? Kahit di naliligo mga kapatid, di naman siguro yan matutulog kasama ang basura, di ba? So that I could gain Christ. He wants to gain Christ. He wants to gain Christ. That's why He lose Himself. Gusto mo mag-serve sa Panginoon? Gusto mo maging faithful sa Kanya, pero ayaw mong kalimutan yung mundo, ayaw mong, hindi ako nakakasunod sa uso dyan, pastor, sa simbahan nyo eh. Alam mo, may uso kasi ngayon, pastor eh. Ano ba uso ngayon? Crop top. Hindi ako makasunod, pastor, kapag, church, I don't care whether you wear that. I don't care. What I care is this. Kasi madaling gawin yan eh. Madaling baguhin yan eh. My care is this. My thought is this. If you really want to know Christ, forget yourself. Amen. Dapat di mo nakilala ang sarili mo. Dapat ang kilala mo ay si Kristo. This is what Paul is saying, mga kapatid. Paul forgets himself because he understand kung ano yung tinanggap niya. Kung ano yung buhay. Kung anong halaga ng buhay na tinanggap niya kumpara doon sa meron siya dati. Sabi niya, ano ba si Paul? He can defend himself. He's a lawyer maybe. What else? He's a businessman. Mayaman si Pablo, mga kapatid. May tent maker siya, mga kapatid eh. May negosyo si Apostol Pablo. And mautak si Apostol Pablo. He's the only one who can write many books in the Bible. 14, if I'm not mistaken. 14 books na sulat niya, mga kapatid. Si Pedro, ilan lang? Dalawa lang. Isa lang nga. First and second. Tignan niyo, mga kapatid. Pero sa 14, talino. Pero sabi niya, lahat yan garbage. Lahat yan walang kwenta. Yan lahat yan, worthless yan. Kung ikukumpara ko sa pagkakilala kay Kristo, kahit abogado ako, kahit may pera ako, kahit marunong ako, kahit marami akong network, sabi niya, walang kwenta yun. Ang may kwenta yung makilala mo sa Jesus. Sapagkat pag nakilala mo sa Jesus, sapat na ang lahat kay Jesus. Praise the Lord. Amen. Kaya huwag ka, ano lang ako, pastor eh, hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Christian ka? Oo. Do you believe in God? Yes. That's it. Anong kwenta ng degree? Doctorate ka nga, may doctorate ka. Doktor ka. May PhD, may DVD, may BCD, ano man dyan yung DDDD. Pero wala ka naman sa church. Hindi ka naman naglilingkod sa Diyos. Amen. Anong gagawin mo dyan? Pwede ba, Lord, ligtas mo ako, doktor ako eh. Piloso po ako, Lord. Ay, ma-philosophy. Piloso po ako, Lord. Ano ngayon? It cannot give you even a single extension of your life. Amen. Kaya wag kang ma-degrade. Hindi ako nakatapos. Mahirap lang kami. Mga kapatid, basta Kristiyano ka at naniniwala ka, kilala mo ang Panginoon, mas mahalaga yan kaysa sa mga sinasabi ng mundo, mga kapatid. Everybody say amen. Go to church! Nandun yung pag-asa natin sa Panginoon eh. Hindi ka pinapansin doon sa labas, hindi ka nakatapos. Sa trabaho mo, ano ka lang, ganyan lang, hindi ka ma-promote. Bakit? Wala kang pinag-aralan, konti lang pinag-aralan mo. Punta ka sa simbahan, usher ka pa, head usher ka pa. Punta ka sa simbahan, maging teacher ka pa. You know what? I'm trying to tell you, mga kapatid, that the kingdom of God is different from the kingdom of earth. The kingdom of heaven is giving you importance. It's not your degree, it's not your background, it's your soul. Amen. Importante. Kaluluwa. Everybody say amen. Kasi yung halaga ng baterya ng what is our life? Did you ask that one day? Ano ba ang buhay ko? Ito lang, pastor, gigising sa umaga,
Yan, pag give dilat, kukunin ng cellphone, ganyan na. May nag-message ba sa akin? Wala nag-like sa post ko. May basher ako. Ganun bang buhay? Out of the abundance of your heart, the mouth speaks. Amen. Matthew chapter 12, verse 34. Kung anong madalas mong sinasabi, yan ang laman ng puso mo. Kung anong madalas nating binabanggit. Kung ano yung madalas nating sinasabi. Ginagawa ko to kasi alam mo na, pastor, kailangan kumayod, mahirap ang buhay, walang pambayad ng ganito, ganyan. Ko, pastor, matakaw yung anak ko, kaya kailangan magsipag ako. Kung anong madalas lumalabas, hello, nandiyan po ba kayo? Kung anong madalas na lumalabas sa bibig mo, yun ka. So what is your life? Observe what you are saying, and that's your life. Kung anong madalas mo sinasabi, kung madalas mong iniisip, yun ka. Kaya kung tatanungin mo anong buhay, kung anong sinasabi mo, yun ang buhay mo. Hello? Sabi na isang quotation, life is what you are alive to. Life is what you are alive to. Kung ano yung kinabubuhay mo, ang dahilan kung ba't ka nabubuhay, yun ang buhay mo. Si Pablo, walang ibang lumabas sa bibig niya kundi si Kristo. So ibig sabihin, ang buhay niya ay si Kristo. Ikaw, puro Facebook, puro yung basher mo, puro, mga kapatid, kung yan ang ating pagbibigyan ng panahon, ibig sabihin yan ang buhay mo. So stop saying something irrelevant into your faith. The more you say it, the more it becomes clear and clear and clearer that that is your life. Kung walang ibang kasinabi kundi boyfriend mo, asawa mo, anak mo, trabaho mo, pag-aaral mo, yan ang palaging lumalabas sa bibig mo. And that's your life. John chapter 3 verse 16 says, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. So pag ikaw ay naniwala, sa Diyos, bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Pero alam niyo ba, ang tinanggap natin ay si Kristo. But what actually we receive is not quote-unquote life. What we receive is Christ. Because life Himself is Christ. Amen. Praise the Lord. Amen. For God so loved the world that He gave His only begotten, that whosoever believeth in Him should not perish but have what? Everlasting life. When you repented of your sins, and you are baptized, you are baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. After the baptism, what you receive is Jesus Christ. Because you are baptized in the name of Jesus Christ. After you are baptized in the name of Jesus Christ, actually, what you receive is Jesus. Who you receive is Jesus, not what. Because this verse tells you what. What. But what we receive, or who we receive is Jesus. It's not what, but who. Who we receive? Jesus. After you receiving Jesus, you have eternal life, or everlasting life. Why? Because everlasting life or eternal life is Jesus Himself. Ang buhay at si Kristo ay iisa. Ang eternal life ay si Kristo rin, mga kapatid. Eternal life is a gift. Hello? Kaya kung hindi mo tinanggap si Kristo, sabi ng 1 John chapter 5 verse 12, He that hath the Son hath life. Kung nasa iyo ang anak, nasa iyo ang buhay. And he that hath not the Son of God hath not life. Nakuha niyo? Kaya kung gusto mo, I want eternal life, gusto ko na eternal life. Di mo nga tinatanggap si Kristo eh. Sabi mong pabautismo ka sa pangalan niya, ayaw ka pa kasi relihiyon. Gusto mo kahanang buhay na walang hanggan. Hindi mo matatanggap ang buhay ng walang hanggan kung di mo tinatanggap si Kristo. Ang biyaya ay binibigay, ang gift, ang regalo, ang kaloob ng Diyos
sa atin ay buhay na walang hanggan. Hello? Everlasting life or eternal life is a gift. The gift is not the gift. The gift is not the gift is a person. Amen. Hello? Gift is not a... The gift can be received by faith. Look at me. Acts chapter 2 verse 38. Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of your sins. And you shall receive the gift of the Holy Ghost. The gift and the Holy Ghost are one. So, paano ko tatanggapin yung gift na yan? It is not just the Holy Spirit that you receive, but you receive God Himself because He is the gift. So, receiving the gift is receiving Jesus Christ. And how do you receive the gift? Repent and be baptized. Hello? Gustong-gusto mo ng regalo, gustong-gusto mo ng... Acts 2:38, relihiyo nila yun eh. Mga kapatid, sabi nila, we are the people of Acts 2:38. Sabi nila, mga Pentecostal, puro Acts 2:38, Acts 2:38. Sa kasakyan nakalagay, Acts 2:38. Sa Bible nakalagay, sa labas, Acts 2:38. Sa kung saan man nakalagay. Bakit ba hindi? Kasi binibigay namin yung regalo ng Diyos eh. Ayaw niyo ba nun? Binibigyan kayo ng regalo? Sino ba tatanggi ng regalo? Ako, bigyan niyo ko regalo, tatanggapin ko kagad eh. Regalo yun eh. Ang Panginoon nagbibigay sa atin ng regalo. Sinong regalo? Sa yung sarili niya, niririgalo niya sa atin, mga kapatid. Paano mo tatanggapin yung regalo? Simple lang. Repent and be baptized in His name and you shall receive the gift. Amen. Kaya kung ikaw, if somebody is counseling you na magpabaptize ka, huwag ka nang tumanggi. Parang tinatanggihan mo na yung biyaya yun eh. Naku, mga kapatid, ba't tumatanggi sa biyaya? Sabi nung kahapon, yung may gwardiya doon sa rainforest, yung lady guard. Siya talaga yung nag-asikaso sa akin doon, di niya ako iniwan, hinanapan niya ako ng parking. Di nung tapos na, nung mag-uuwi na kami, naalala ko, sabi ko, ito yung lady guard, tinawag ko. Ikaw, Ate Alika, may blessing ako sa'yo. Sabi niya, Sir, bawal po sa amin yan. Ay, hindi, kasi dito sir, walang bayad dito, walang bayad. Okay lang, free parking yan. Ay ko, hindi kami nagbabayad. Hindi ako nagbabayad. Biyaya ko nga ito sa iyo. Na-bless ako eh. Gusto ko tang i-bless. Hindi sir, hindi. Blessing nga. Kahit may makakita pa siya namin, ako ang nagpupumilit ibigay yung blessing. Talaga sir, tinanggap niya. Talaga sa'yo yan. Ay, salamat. Picture yourself. Binibigyan ka ng biyaya, ayaw mo. Alam mo, sabi niya, kaya nga ako napadaan dito kasi bibili ako ng ice cream eh. Ayan! Pambili mo ng ice cream. Hindi ko sasabihin kung magkano binigay ko. Ano kayo? Hindi ko alam kung pang corneto yun o baka naman isang pang galon yun eh. Bahala, basta binigyan ko siya. Bahala si Lord sa inyo magsabi kung magkano binigay ko. Binigyan ko siya. Sabi niya, talaga sir, bibili sana ako ng ice cream kaya ako napadaan dito. Yan po, pambili mo ng ice cream. Try to picture this out. Inaalok sa'yo ng Diyos yung biyaya. Because of the word, kasi bautismo yan, alam mo, relihiyon yan eh. Well, this is the only word that you can receive or you can read in the Bible that baptism is necessary. And it's a gift. Biyaya yun. Kaya huwag ka na magpatanggi-tanggi pa. Huwag ka na magpabukas-bukas pa. Magpabautismo ka na. Simple as that. Tatanggi ka ba? Ibiyaya yun. Nabasa ka lang eh. May biyaya ka na. Tayo nagbabasa-basa tayo sa ulan dyan. Nababasa ka nga ng pawis yan eh. Amoy putok ka na nga eh, pero bale wala lang sa'yo. Pero pag ito mababasa ka, mga kapatid, pagkatapos na may biyaya kang buhay na walang hanggan, ayaw mo pa man, hindi ko na lang alam kung ano nasa isip mo, kapatid. Pero sinasabi ko sa iyo, pag tinanggap mo sa Jesus sa bautismo, you have the gift
of eternal life. Clap your hands to Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Wow! Salamat naman sa Panginoon niyo. Pero binigyan tayo. Pag tayo, kaya nung binigyan, nung tayo ay, we reason with Christ, nung tayo bumangon kasama ni Jesus, mga kapatid, through faith, mga kapatid, kasamang bumangon yung isip. Hello? Pati isip natin kasama yan. Hindi lang yung katawan na papunta ka lang sa simbahan, nandun yung katawan mo, pero isip mo wala. Nagwa-wonder. Naku, baka nandun yung barkada ko, nandun na sila naghihintay sa resort. Naku, so matatapos to si pastor. May swimming pa naman kami. Naku. O nasa mall na, o nasaan na. Ano ba naman niya, may bisita ako. Dumating na yung parcel ko. Tagal ni pastor. Tumatawag yung rider. Set your affection on things above, sabi ni Paul. Colossians 3:2. Set your affections above. Kasama yan nung binangon ka ng Diyos mula sa kamatayan. Kasamang binangon ng Diyos yung iisip natin. Kaya sabi ni Paul, doon ang tingin, huwag sa baba. Kasi nagbigay sa iyo ng buhay nandun sa taas. Everybody say amen. Nung si Joshua and si Caleb, mga kapatid, kasama sa 12 spiya na pinadala ni Moses doon sa land of Canaan, yung 10 iba nasa isip, yung 2 iba nasa isip. Yung 10 nasa isip nila, giant sila eh. Mga tipaklong lang tingin sa atin. Ganun-ganun lang tayo. Pakapakan lang, kainin lang tayo ng mga higante doon. Pero tingnan mo yung 2 mga kapatid, si Joshua and si Caleb. Yung report nila iba. Ang report nila kakaiba, sabi nila, no, we can overcome them. Let's go, we can overcome them. Pero nanaig pa rin yung 10 mga kapatid. Pero alam niyo mga kapatid, the only family that was able to enter in the land of Canaan are the family of Joshua and Caleb. And it took them 40 years. Hello, nandiyan pa ba kayo? 4 na pong taon, paikot-ikot sila doon sa wilderness. Pero alam niyo, hindi nagbago. Makinig po kayo. May hindi nagbago kay Joshua and kay Caleb. Isipan. Habang naiinitan sa wilderness, sa ilang, ang nasa isip nila, Kanaan. Hello? Kahit nahihirapan sila sa buhay, ang nasa isip nila, langit. Ang nasa isip nila, kaharian ng Diyos. Ang nasa isip nila, yung pangako ng Panginoon. Because when they accepted the Lord or God, they accepted the will of God. The will of God is for them to be in Canaan. That's the will of God. Ang will ng Diyos sa buhay mo, makarating ka ng langit. That's the will of God. Dapat yan din yung nasa isip mo. Gusto ka ng Diyos sa langit. Kasama yan na binangon ng Diyos. Everybody say amen. That's why, nagtataka ako mga kapatid, maging si Elijah, naalala niyo mga kapatid sa Book of Kings, chapter 18, ito si Elijah mga kapatid, excited doon sa abundance of rain. There is a sound of abundance of rain. Ay, init-init, parang ganito mga kapatid. Kasi ang Diyos kasi mga kapatid nagpadala ng sumpa doon. Hindi talaga uulan. Pero isang araw nag-prophesy ang Panginoon, si Elijah, mga kapatid, through the promise of God. Sabi ni Elijah, sabihin mo kay King Ahab, I can hear the sound of abundance of rain. Ang init-init, tirik araw. Para siyang baliw, mga kapatid. Pero excited, mga kapatid, si Elijah. Excited ako, sabi nga noon. Kasi naririnig ko, babagyo ng pagpapala. Excited ako. Pero walang iba, sabi ng servant niya, talaga, sir? Oh, punta mo si King Ahab. Ibalita mo. Tumakbo mga kapatid yung servant. Sabi, bilisan mo. Kasi baka bahain tayo. Pero ang init-init. Ang init-init mga... Alam niyo kung bakit ganun mag-isip si Elijah? Because his mind is risen together with God. Kayo sinasabi sa inang sirkumstansya ng mundo, kabaligtaran niya sa sinasabi ng Diyos.
Sabi ng mundo, wala ka na. Sabi sa ipa, himatyon ka na. Patay ka na, wala na, ganun, tsugi ka na. Yan ang sabi ng doktor, yan ang sabi ng mga albularyo mo, ng mga manghihilot dyan. Yan ang sabi na wala na malas ang buhay mo, hindi ka na. Pero sabi ng Lord, no. Kaya kung ikaw ang kasamang, ang isip mo ay katulad ng isip ng Panginoon, excited kaya si Elijah. Yung iba hindi excited eh. Pero sa excited, alam mo ba sabi niya sa servant niya, do it faster! Hello! Sabi niya nga, pray siya. After mag-pray, Brad, pakitingnan nga kung sa dagat, tumingin ka kung meron ng ulap. Sabi niya, boss, wala pa eh. Sige, pray ulit tayo. Brad, pakitingnan ulit. Boss, init eh. So wala talaga. Pero pangatlo, mga kapatid, sabi ng, boss, may kasing laki ng kamaong ulap, nandun oh. Ayun oh. Alam mo, sabi kagad ni Elijah, tumayo, sabi niya, takbo, bilis, punta mo yung hari. Balita mo, may ulan. Isang kamaong ulap. Ulan? Ay baka nga hindi pa mabasa yung ulo mo dyan pag bumuhusin eh. Ulap na kasing laki ng kamao mo. Ganun lang yun. Patak lang. May ihi. Parang ano ng butiki. Hindi, ganun lang kaliit yun. Pero mga kapatid, maya-maya, dumilim na ang buong kalangitan. Bumuhos ang napakalakas na ulan. Imagine, because there was a man there praying and thinking of the will of God. Kaya pag ikaw ay nasa kalooban ng Diyos, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, kapag ang sarili mo, ang isip mo, pinuno ng salita ng Panginoon, may magandang mangyayari sa iyo. Kahit walang nangyayari sa marami, sa iyo mayroong magandang mangyayari, sabagat iniisip mo ang kalooban ng Diyos. Everybody say amen. Kaya pag tayo ay binangon na ni Kristo, change is the message of the resurrection. Change. Everybody say change. Pagbabago, hindi po sukli Pagbabago, hindi sukli. Kaya sabi ni Paul, mga kapatid, sa Colossians chapter 3 verse 9, put off your old man. Alam niyo mga kapatid, suot, hubad. Parang ganun yung sinabi ni Apostol Pablo, ihubarin niyo ang lumang pagkatao at isuot niyo ang bagong pagkatao. Parang damit lang. Everybody say amen. Alam na si Kristo, mga kapatid, look at me. Nung si Kristo ay namatay, binihisan siya, ang tawag nila doon ay grave clothes. Yung, di ba, binabalot nila yan? Parang mami. Si Lazarus, nung namatay, nakabalot din, di ba? Listen to me, look at me. Nung si Kristo nabuhay, iniwan niya ang grave clothes. Alam niyo ba yun? Pagdating ng mga disipulo doon, excited sila makita. Sabi, wala si Kristo doon. Wala yung bangkay niya. Pagdating ng mga disipulo, sabi nila, grave clothes lang nandoon. Anong nakatupi? Hindi nakatupi. Saka nakabasa si Lord, nagtupi pa muna nagtupi ng higaan bago bumangon. Ikaw hindi biblical yan. Ano kasi binabasa mo kasi? Ano, comics yata yung binasa mo, Brad eh. Hindi. Kung paano isinuot sa kanya, nandoon. God left the grave clothes. When Lazarus was called by Jesus, Lazarus, come forth. Paglabas ni Lazarus, parang mami, nakabalot. Sabi ng Panginoon, loose him and let him go. Pinahubad ng Diyos ang grave clothes. Mga kapatid, sabi ni Paul, when you risen with Christ, put off the old man. Iwan mo na yung panglibingan mong damit. Inilibing na yan kasama ni Kristo. Kaya nga lang pinautismuhan ka, kasama yan na ilibing. Yung dati mong damit, yung dati mong pagkatao, inilibing kasama ni Kristo.
At nang bumangon si Kristo, kasama kang bumangon, naiwan yung grave cloths. O ngayon, alam nyo na ngayon mga kapatid, may mga Kristiyanong bumangon na nakasuot, bangkay pa. Parang mami. Hindi subukan mo kaya Brad, magsuot ka ng parang mami, maglakad ka sa kalsada. Na hindi ka makayuko, hindi ka makakilos, limited ka. Ganyan ang buhay ng taong nasa grave clothes, very limited. Because the will of God is for you to leave your old nature. Leave your old clothes. That's why sabi ng Biblia, binigyan ka ng bagong damit. Ikaw ay bago na. Kaya meron kang bagong damit na galing sa Panginoon. Si Kristo yung bago mong damit. Iwan mo na yung luma mong damit. Kaya ang mensahe ng resurrection is a change. A message of change. Everybody say amen. For some people, alam niyo mga kapatid, ang krisis sa kanila, when it comes to salvation, is the process of sanctification. Ayaw pahubad ng kanilang lumang damit. Binibigyan mo ng bagong damit, ayaw. Gusto niya yung damit niya na pangluma. Ayoko magsuot, ayoko maging Pentecostal. Tignan niyo mga para kayong mga losyang. Para kayong lilipad. Diba? Mga kapalda lahat. Kasi papanood nyo ng dar na yan. Si Dada lumilipad, wala salawal. May salawal lang pala. Walang salawal. Sorry. Erase. Ang bira naman kasi nakaisip niyan. Lilipad, walang saplot. Ay saplot, yung pa rin pala yun. Diba? Yan lang. Para daw presko. Para Superman, tinan nyo. Diba? Para presko. Lumilipad ka na nga, gusto mo presko pa. Isip ng tao, mga kapatid. Pag nakaganon, superhero na. Pero yung mga tao dyan, naglalakad sa kalsada, nakaganon. Ano, superhero? Kaya nauuso yung mga pokpok short eh. Kasi feeling nila superhero sila. Tira mo si Darna, nakabra lang. Tira may lalakad ka sa ano ka, superhero ka? Nakabra at naka-short ka lang ng ganon. Tapos gusto mo, sikat. You are not a superhero. Ang superhero ay nasa isip lang ng tao. Likhang isip lang ng tao. Ang superhero, kabaliktaran. Ang superhero, iba, mga kapatid, ang Panginoon. And He taught us to be holy. To be decent in what we're wearing. Why? The true heroes are wearing not just capes, no? Hindi lang yung, ano yung tawag doon? Kapa. Yung kapa ng superheroes talagang balot, mga kapatid. That's why, itong dalawang mag-asawa sa Garden of Eden, naliliwanag ko lang po. Sa hardin na halamanan ng Eden, alam, pahiro-hiro yung dalawa, gawa ng damit. Patapal dito, tapal doon. Sabi ni Lord, ano yan? Sila yung mga naunang sila yung mga naunang superheroes eh. Tapal na kung anong gustong itapal sa katawan. Sila sa Bisaya pa, nagbuot-buot. Nagdesisyon ng kanilang sariling ng damit. Sabi, hindi yan. Anong ginawa ng Panginoon? May tupa doon pag-alagala, kinuha ng Panginoon, pinatay ng Panginoon, kinuha yung balat, binalabal sa kanila. Yun ang damit ng totoong superhero. Hayaan mo ang Diyos magdamit sa iyo. Kung talaga superhero ka ng Panginoon, dadamitan ka susuotan ka ng Diyos ng tamang kasuotan. Ang problema sa marami, mga kapatid, pagdating sa kaligtasan, yung proseso ng sanctification ang kinatitisuran. Sanctification is a process. It's a three process, mga kapatid. In your past life, mga kapatid, or they call it in other form, mga kapatid, yung pag pinag-usapan ay holiness o yung sanctification. Let me tell you this. The sanctification is positional. Ano positional? When God calls you and elected you, you have the position of what? The son or child of God. Sons and daughters of God. Templo ka na ng Diyos. Position mo na yon. Experiential. Ano yun? Yung dapat kinikilos. Kung ano yung posisyon mo. Kung ano yung pagkakasabi ng Diyos sa iyo. Yung kabanalan, kinikilos yun.
Experiential nga eh. Ano pa? Eternal. Sa langit, walang makapasok mga kapatid na hindi banal. Amen. Hello? Kaya nga, positional, experiential, and eternal. It's a process. Pinroseso ng Diyos yung position mo. Kaya siya bumangon ulit kasi gusto niya magkaroon ka ng position with Him. You are risen with Christ. Kasama ka na ni Jesus. Si Jesus ay sumasa iyo. Kaya may posisyon ka na, mga kapatid. Positional. Pinroseso ng Diyos yun. Experiential. Kaya pinoproseso rin tayo ngayon. Pinagsusot tayo ng maayos. It's about holiness. Holiness is not an issue of salvation. Holiness is an issue of maturity. Nagiging issue lang ng salvation ng holiness kung hindi ka sumusunod sa Diyos. Tsaka lang babalik yun sa issue ng salvation. Kaya hindi ka maliligtas. Holiness Himself is not a salvation. Hello? But if you don't follow holiness, that will be the issue of your salvation. Kaya hindi ka pinipilit magsuot ng tama. Pinapaunawa lang sa iyo na mayroong tama. Nakausuotan. Kung ayaw mo, di wag mo. Hindi ka pipilitin ng Diyos eh. Pero wag mong ipilit sa Diyos, iligtas mo ko, iligtas mo ko, iligtas mo ko. Paano ka ililigtas? Pinasusunod ka nga para maligtas ka. Eh ayaw mo, tapos gusto mong iligtas ka. Follow peace with all men and holiness. For without which no man shall see the Lord. Oh, gusto mo makita si Lord, gusto mo kasama sa langit. Tapos ayaw mo ng holiness. It's not an issue of salvation. But if you have the willful disobedience, your salvation is compromised. Everybody say amen. Kaya huwag niyo sabihin sa akin mga kapatid na, kasi pastor, ano naman iuso na ngayon, above the knee. Tsaka pastor, ano man, ang init ng Pilipinas pag ganitong suot natin. Kaya nga tayo nakapuli air condition dito eh. Yung matatanda natin sa likuran, nakaganon, hinigilig ko. Kahit nakabalabal na yan, mga kapatid, nginig na nginig. Alam niyo mga, it's not about what the world will say. It's about God. God's opinion is better than the opinion of men. Everybody say amen. So follow peace with all men and also follow holiness. Everybody say amen. Can we clap our hands to the Lord? Peace with all men. Peace with all men. Sabi mo sa katabi mo, peace. Peace ganyan, peace. Bisaya kasi yung peace yan, tsaka peace isa lang. Paano mo malalaman na ikaw ay nasa kalooban ng Panginoon? Sarili. Dito, talagang kikita mo, talagang malago-malago. Pero pag sa bahay yan, mga kapatid, bugnutin na bugnutin, simangot, sigaw ng sigaw. Ano ba kayo, mga malas kayo sa buhay ko, magsilayas kayo dito. Impyernong bahay ito. Ikaw demonyo ka, ikaw demonya ka. Impyerno ka. Di ba, mga kapatid? Beware of false peace. May false peace po yan, mga kapatid. Naalala niyo si Jonah. When he disobeyed Jesus, God, wala pa pala si Jesus noon. When Jonah disobeyed God, sabi punta ka doon sa Ninive, pumunta sa Tarsis, barko papunta sa Tarsis, yun ang sinakyan niya. Pagdating sa barko, mga kapatid, bumagyo. Pero look, what Jonah is doing. Sleeping. False peace. Hindi ko mo nakakatulog ka sa gabi. May kapayapaan ka ng Diyos. It's not true. False peace yan. Bumabagyo, tutulog siya. It's a false peace. Mag-ingat kayo mga kapatid. Okay naman, hindi man ako binabagabag ng konsensya ko, pastor. Okay lang, nasa kalooban ako ng Diyos. You are in the false peace. As long as you are not doing the will of God, the instruction of God, and you feel that you have peace, then that's a false peace. Because if you are obeying the will of God, the words of the Lord, you have this inner peace.
The peace that you cannot comprehend. And the peace of God which passeth all understanding. The peace of God, it pass all understanding, but you cannot explain. Wala kang pera, pero masaya ka. Wala kang jowa, pero fulfilled ka. Hindi malaki ang bahay mo, pero masaya ka. Hindi masarap ang kinakain mo, pero malusog ka. Nakuha niyo ibig sabihin? And the peace of God which passeth all understanding, kahit sino hindi mapaliwanag, shall keep your hearts and mind to Christ Jesus. Nakikita nyo, ibig ko sabihin mga kapatid, if we are willfully following the words of the Lord, ang ibibigay sa iyo ng Diyos, kapayapaan na di masayod. Basahin nyo sa Tagalog, kapayapaang di masayod. Nakuha niya? Sige, let's open nga sa Tagalog mga kapatid. Philippians chapter 3. Ano verse yan? Verse 7? 4:7. Philippians 4:7, Tagalog. Kung may Bisaya pa dyan, sige, Bisaya. Tagalog na lang muna. Ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip. Di na po di masayod ng pag-iisip. Magtawag ka, tawagin mo. Ano yan? Yung patay na magulong buhok. Si Einstein. Hindi niya naisip yung buhok niya, mga kapatid. Pero matalino siya. Hindi niya naisip na magsuklay. Pero pala matatalino din nagsusuklay, mga kapatid. Kaya pag may nakita kayo magulong buhok, matalino yan. Sobrang talino, nakalimutan niya magsuklay. Mahalaga pala yun. Tali mo man lang kung ayaw mo suklayan, di ba? Tawagin niyo si Einstein, paliwanag niyo. Ano ba itong kapayapaan na ito? Hindi niya mapaliwanag. Di masayod ng pag-iisip. Yung kapayapaan na ibibigay ng Diyos sa iyo, hindi may paliwanag na kahit na sino yan. Nakikita nilang masaya ka kahit nagsiserve ka sa Panginoon, kahit mahirap ka. Kahit ang dami mong pagsubok, problema, kahit anong paninira nila sa pananampalataya mo, hindi ka tumitigil. Bakit? May kapayapaan na nilagay ng Diyos na hindi masayod ng pag-iisip ng tao. Yung kapayapaan niya, iingatan niya ang puso mo at ang isip mo kay Kristo. Kaya kahit nagkakagulo na sila sa paligid, chill ka lang, day. Wala kang problema. Para bang, never mind. Ang daming marites ngayon, pinag-uusapan ka, never mind them. I'm not care. Ay, sa English mo, I'm not care. Nakuha niyo ibig ko sabihin? Kasi iniingatan ni Lord yung isip natin at puso natin na huwag tayong magkasala sa kanila. Yan yung sila kung tinutok sa kanila, pasimba-simba ka, banalaga na ngayon. Kagagaling mo lang sa inuman kagbiya. May pasimba-simba ka ngayon. Piki ka! Ay, isang demonyo yan. At kung may kaibigan kang ganyan, demonyo yun. Pero mo tinutokso ka, pasimba-simba ka lang, pray, totoo ba yan? Baka nananaginip ako. Never mind them. Alam mo kung bakit? Kasi, those are the distractions of the world. Pero ingatan ni Lord yung puso mo, tsaka isip mo. Kahit anong sabihin nila yan. Magulang. Ay, nanay ko dati, persecutor ko yan. Pasimba-simba daw ako. Ay, hindi kami nahihiyang sabihin sa inyong buhay namin. Open book kami, mga kapatid. Nanay ko, uwi ako sa bahay, nanay ko lasing yan. Ako simba-simba ka, nak. Nanay ko yan eh. Pero hindi ko akalain masasama ko sa simbahan yan. Hindi ko akalain na sasamba sa Panginoon yan. Akala kong kilala niya lang yung 65. Tanduay, 65. Tsaka si Emperador. At least may emperor siya, di ba, mga kapatid? May sinasamba siyang hari. Emperador nga eh. Di ba? Minsan light lang. Emperador light. Ito naman, mga kapatid. Hindi kami nahihiyang sabihin yan. Persecutor ka, ba't persecutor? Sabi ko, ano naman ito? Magulang ko. Imbis na ako i-encourage, discourage. Pero nagpatuloy ako. Because the peace of God that I cannot explain, I cannot understand. But it's happening. It's happening. It's happening. Everybody say amen. Kaya ako, ikaw, masyado ka nagpapapekto sa mga kaibigan mo kung ano mga sinasabi sa'yo. Oo nga, pre. Tama yung sinabi mo. Ang mula nga, hindi lang ako magsisimba.
O, tama yan, mother. O, Mare. O, ano man. Ano pa tawag nyo? Repa Pips. Ano pa? Dabber Cards. Ano pa? Mga katropa, ano yun? Mga kablog. Kablog. Ano na? Gar? Gar. Observe this. Listen to me. Observe. If we have peace in our hearts, we should be at peace with others. Kapag may totoong may kapayapaan sa puso mo, dapat payapa ka sa iba. Hindi pag, alam ba, sa simbahan, ay, talagang sarap sa magsimba. Talaga payapa ka. Pero paglabas mo, pag uwi nyo sa bahay, mga kapatid, may kaaway ka na. May ka na. Kung talagang mayroon kang kapayapaan sa puso, yung kapayapaan yan, magra-radiate yan kahit kanino. Everybody say amen? Listen to me. If you lose your peace, you lose your praise. Napansin niyo yan? Pag walang kapayapaan ng tao, walang ganang mag-worship. Here I am to worship. Wala lang siya. Relax lang siya. Yung iba umiyak na. Yung iba halos magkandarapan na sa pagluhod sa Panginoon. Pero siya, here I am to bow down. Hello, wala ka sa isang lugar na kung saan mahalaga ang image mo. I don't care kung anong image mo dito sa loob ng simbahan. I don't care but what we care, mga kapatid, is what? That the presence of God inhabits in the praises of His people. Yung mga taong gustong-gusto magpuri, yung mga tao aktibo sa pagpupuri, may kapayapaan sa buhay yan. Pero yung mga taong hindi makataas man lang ng kamay, hindi makabukas sa kanilang bibig, hindi man lang makapalakpak, ano yan, mga kapatid? Naguguluhan yan sa buhay niya! Count me on this, mga kapatid. Balikan niyo ako dito. I am telling you the truth. Kapag walang kapayapaan sa puso mo, ang hirap magpuri. Pero pag ang sarili mo punong-puno ng kapayapaan, mga kapatid, excited kapag linggo. Tumutugtog pa lang, mga kapatid, umaawit pa lang, ramdam na ramdam mo yung sinasabi ng kanta, mga kapatid. Because God's peace is within. Everybody say amen. Kaya alam niyo, nung si David, mga kapatid, when he sinned against God, di ba nawala yung mga awit niya? Pero when he was forgiven, na-resume back yung kanya mga pagko-compose. The song was returned. Ang sarap tumugtog, ang sarap umawit. Musician si David Hindi siya makakapag-compose kapag wala siyang kapayapaan sa Diyos. Kaya nung siya kumakanta-kanta, mga kapatid, ang ganda ng kanta niya, tugtog niya. Ito namang si Saul, walang kapayapaan sa buhay, naiinis sa kanta niya. Pero yung mga kapatid, pag kayo naiinis kayo sa kanta ng Panginoon, sa gawain, may espiritu kayo ni Saul. Tingnan niyo kung anong pumasok na espiritu kay Saul, masamang espiritu. Kaya kinuha niya yung sibat niya, tumutugtog lang naman yung tao. Tinutugtog siya kasi malungkot siya. Mahal na hari, may tugtog ako para sa Panginoon. Makinig ka ha. Umaawit siya, ang inaawit niya para sa Panginoon. Nagalit, kinuha yung sibat. Ikaw, tumahimik ka nga. Buti nakailag si David. Kapapanood niya ng Jackie Chan. Hindi tumama. Takbo siya. Kapag ang tao walang kapayapaan, ayaw ng pagpupuri niyan. Kaya hindi mo nga mahila-hila yan sa simbahan Di siya na, next time bukas, next Sunday na. Huwag mo na akong maimbitahin. Next Sunday, atin ako. Kinabukasan yung linggo, inatin mo na, inimbitahan mo, ayaw na naman. Kasi walang kapayapaan yan. Na-corner siya doon. Malungkot siya. Pinatugtog si David. Tumugtog. Ayaw niya ng ganun Ang taong merong espiritong magulo, ayaw ng kapayapaan yan. Kinuha. Kinawala ang kaharian kay Saul. Ako niya ibig sabihin. Pero pag tayo may kapayapaan ng Panginoon, sarap magpuri. Ikumpara mo naman ang buhay ni David kay Saul. Si Saul naka-aircon. Si David nasa initan, amoy araw, namamastol. Pinatawag lang siya, tugtugan mo daw si Haring Saul. Sige, isipin nyo ang sarap ng buhay, ikumpara mo, sarap buhay ni Saul, buhay ni David. Pero itong nakatira sa gitna ng initan, mahirap, namamastol, may kapayapaan. Pero ubas ang kinakain, steak ang kinakain, naka-air condition, malapalasyo ang bahay, walang kapayapaan.
Kaya hindi sa disposisyon o posisyon ng buhay ang kapayapaan. Ang kapayapaan kay mayaman ka, kay mahirap ka, pinag-aralan ka, wala, maganda ka o pangit, basta meron kang Kristo, meron kang kapayapaan. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, kahit maganda o pangit, may kapayapaan kay Kristo. We are formed in God's image. And we are deformed from God's image by sin. But through Jesus Christ, we can be transformed into God's image. Ulitin ko ha. We are formed in God's image. Nung nilikha ng Diyos ang tao, it was formed according to the image of God. Pero nung pumasok ang kasalanan, yung form na yun, na-deform ng kasalanan. Ulitin ko ha. We are formed by God. But sin came, then man was deformed. But through Jesus Christ, we can be transformed into God's image again. Kaya kung wala kang Kristo sa buhay mo, yung dating pagkatao mo na sinira ng kaaway ng demonyo, yun ang nagiging image natin sa harap ng Panginoon. That's why, when God rose from the dead, listen to me, God's aim is to transform us back to the original state of man. Transformation only comes through the renewing of your mind. That's why when we accepted the Lord Jesus Christ, mga kapatid, kasama nating tinanggap ang pagbabago ng isipan. Everybody say amen. Kaya transformation can only be done through the renewing of your minds. The truth shall set you free. The Word of God is the truth. The more you read the Word, the more you believe the Word, the more it sets you free. Everybody say amen. We can live above sin. Listen to me. We can live above sin. We are risen with God so that we cannot re-sin against God. Tama ka. Huwag tayong magkasala ulit kasi dahil sa pamumuhay natin sa kamunduhan, mga kapatid, we are risen already with God. We can fly above the sin. Do you believe in that? Di ba sabi ng Panginoon, and He shall give you power over when the Spirit comes to you, di ba? So you have the power to overcome. Listen to me again. We can fly above sin. But listen to this truth. As long as you continue to spiritually flap your wings. Kahit may kakayanan kang lumipad sa higit sa kasalanan, para kaya mong lampasan yan. Pero kung hindi ka, anong tawag sa Tagalog yan? Papagaypay. O paano tawag yan? Mag-flaps ng wings mo. Kahit may kakayanan ka, hindi mo magagawa. Kahit kaya mong lundagin, kahit gano'ng kataas, kung hindi ka lulundag. What's the use of this? What's the use of giving you power over above sin, and yet you don't do it? You don't flap your wings. It's useless. Walang pakinabang. But thank you, Jesus, that God made us born again and make our old nature dead. That's why sabi ni Paul, mortify therefore your members which are upon the earth. Sabi niya, patayin niyo inyong mga lumang pagkatao, sabi ni Paul. Kaya nga, nangalala ko mga kapatid, before I end, naalala ko lang. Sabi ni Kristo, sa Matthew chapter 5 verse 29, sabi niya, kung ang mata mo ay nakapagpapatisod sa iyo, dukutin mo. Sabi ko, grabe mo naman, Lord. Duling na nga eh.
Patidukot mo pa. Grabe yung si Lord. Kung ang kanan mong mata ay nakapagpapatisod sa'yo, dukitin mo at itapon. Hindi sinabi ilagay sa garapon. Tapon. Sabi ko, Lord, grabe naman lupit ni Lord. Sapagkat may makapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan, tuwag ang buong katawan mo ay mabulid sa impyerno. Concern si Lord. Kaya alam nyo, walang pakialam sa Lord kung kayo pumasok doon na deform ka, ngiwi ka, banlag ka, kalbo ka, o diba, nainitan ng sobra, sabi ni Grace, asawa niya. Ito, minsan malupit din talaga to si Grace eh. Hindi ko alam kung asawa ba niya talaga yun eh. Sobrang init daw. Oo, sobra. Ano yung sumunod na verse ba dyan? At kung ang kanan mong kamay, ang sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Pero grabe naman, Lord. Kanina mata ngayong kamay. Sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang sa mga buhagi ng iyong katawan kaysa ang buong katawan mo ay mapunta sa impyerno. But what God is trying to tell us is this. Yung sinabi ni Paul na, mortify therefore your members. Patayin nyo ang inyong katawan. Yung ibig sabihin ni Paul, yung katawan na kung saan ito ay para sa lupa. Ang ibig niya sabihin, hindi ibig sabihin magpakamatay ka. Ang sinasabi ni Lord, ni Pablo is figurative. Huwag mong gawin. Yung luma mong pagkatao, hubarin mo. Yung old nature mo, patay na yan. Hindi literal physical surgery ang ibig sabihin, mga kapatid ni Jesus Christ, nung sinabi niya yan. Hello? Yung isang magnanakaw, nahuli. Yung mandurukot. Kaliwang ang pinandukot, pinutol yung kaliwang kamay. Di sana, nagtino na. Pasumunod na linggo, pagkatapos gumaling, kanan naman. Ay, pinutol na naman. Di dalawang kamay na, wala na siya. Di, magtatanda na, hindi nagagawa ng kasalanan. Aba, umulit. Ano? Yung paa? O di pinutol. Ba, hindi pa natanda. Isa lang pa, pinutol ulit. Di, wala ka ng kamay, wala ka ng paa, may gagawin ka pa ba? Kasalanan. Ano? Nagulat ako, gumawa pa rin ulit. Ang ginawa, ngipin. Kahit alam ko yung putol dyan, hindi naman physical surgery ang ibig sabihin ni Lord dyan. Ang ibig sabihin ng Panginoon, yung puso natin. Pag ang puso natin, mga kapatid, ay hindi naging malinis sa harap ng Diyos, mga kapatid, hindi tayo titigil sa paggawa ng kasalanan. Kaya ang sabi niya, ang puso natin ang ating ibigay sa Panginoon. Thou shalt love the Lord with all your heart. Heart was given. And this is the message of the Lord. That's why your heart, be careful of that. Sabi ni David, mga kapatid, in Psalms 139 verse 23, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. Search me, O God. Hello. David said, Lord, siyasatin mo ako. Alamin mo ang laman ng puso ko. Kasi Lord, minsan, kahit alam kong mali, hindi ko kayang ipaglaban ang iyong salita. Kaya sabi ni Paul, mga kapatid, naalala niyo ba sabi ni Paul, gusto kong gawin ang tama, pero hindi ko magawa. Hindi yung espiritu ko, kundi yung aking lumang pagkatao. Kahit gusto kong bumait, hindi ko magawa. Ayaw kong gawin ng kasalanan, pero nagagawa ko. Sabi ni Paul, I am hopeless. Hindi akong gumagawa kundi yung kasalanan nakatira sa akin. Kaya sabi ni David, suriin mo ang aking puso, Lord. Alamin mo ang laman ng aking puso. Subukin mo ako. Alamin mo ang aking mga pag-iisip. Wow. If we are already risen with Christ, our hearts
are already pure in the sight of God. Brethren, we need to wake up. And we need to make up our minds today. Kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon, kung hindi mo pa tinatanggap ang buhay o ang biyaya ng Diyos, ang regalo ng Panginoon, I ask you to do it now. Not tomorrow, now. You never know. I never know what will be tomorrow. At kung ikaw naman ay matagal nang tumanggap kay Jesus, ito'y paalala sa iyo. Huwag mong iwala si Jesus. Huwag mong iwala ang Panginoon. Before I came up to this platform, doon sa opisina when I meditate the word of the Lord, patayo na ako nun mga kapatid. Papunta na ako dito. I just want to share it before I end. And biglang nangusap ang Panginoon. Sabi ng Lord sa akin, why turn away? I don't know whether I didn't hear an audible voice. But by impression, sabi ng Panginoon, why turn away? Hindi na paupulit ako mga kapatid. So upuan ko, sabi, Lord, ano yun? Then binuksan ko ulit mga kapatid, yung laptop ko. Lord, come again. Sabi niya, why turn away? And then, umiiyak ako mga kapatid, di ko alam, hindi ko maintindihan. The message about reason, it's about reason. Basta sabi ng Lord sa puso ko, why turn away? Ba't ka tatalikod? And then I keep on crying in the room, mga kapatid. Sabi ng Lord sa puso ko, are you not happy? Why turn away? Are you not happy? Are you not privileged? Are you not redeemed? Are you deprived? Why turn away? Sabi ni Lord sa puso ko. Why turn away? Jesus never turned his back. Hindi siya tumalikod kahit gano'ng kabigat yung krus, mga kapatid. Hindi siya tumigil nung kahit gano'ng kasakit yung hagupit sa likuran niya, mga kapatid. Sabi ni Lord, why turn away? Are you hurt? Jesus hurt. Are you busy? Why turn away? Are you busy? God has many things, so many things to do. But He had time for you. Why turn away? Ba't ka tatalikod? Hindi ba sinasagot ng Diyos ang panalangin mo? Kaya ka tumatalikod? Paano yung mga hindi mo pinanalangin pero tinatanggap mo? God impressed my heart. Why turn away? Ba't ka tatalikod? Why turn away? Is Jesus not enough? Is Jesus not enough? If Jesus is not enough, then what makes you complete? Ano makapagkukumpleto sa'yo? Sige nga, sabihin mo, God is continuing impressing my heart. Hindi ako makatayo sa upuan ko before coming up here, mga kapatid. Sabi ko, Lord, anong ibig mong sabihin? Sabi niya, is the cross not enough? Is the nails are not enough? Hindi pa ba sapat yung pako? Hindi pa ba sapat yung mga sugat? Is Jesus not enough? Yung mga sakripisyo niya ba, hindi pa ba sapat? Is His death not enough? And I continue to cry, Lord, I'm sorry. I don't know what you're telling me, Lord, but I am here and telling you it's enough. Hindi ko alam ang ibig sabihin ng Panginoon. I don't have intention or some sort of message. Ang alam ko lang ito, pero before I came up, the Lord is telling me, why turn away? Bakit kayo tumatalikod? Bakit kayo tumitigil?
They are bounded. Baka nakagapos sila, Panginoon. I reason out to God. O baka hindi lang nila kayang kontrolin yung sarili nila, Lord. Only Jesus can set you free. Only God. Why turn away? Why turn away? Bakit patuloy mong tinatanggihan ng Diyos? Bakit patuloy kang tumatalikod sa paanyaya ng Panginoon? Bakit mong patuloy na tinatalikuran ang mensahe ng Diyos? Is Jesus not enough? Only Jesus can set us free. Only Jesus can set us free. Oh, I can feel the presence of the Lord. Hallelujah. I'm done, mga kapatid. Now it's up to you. How are you going to respond to the message of the Lord?